Magandang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. May mga lihim ang kadiliman na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Mga nilalang na nagmamasid mula sa itaas, habang tayo ay mahimbing na natutulog. Sa gabing ito, haharapin natin ang isang matandang matinding katakutan na muling nagbabalik upang maghasik ng lagim sa kalangitan. Ihanda ang inyong mga sarili, patayin ang ilaw, at pasukuin ang inyong tapang. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Malamig ang simoy ng hangin na umiihip sa buong kahabaan ng Sitio Maligaya sa bayan ng Kalinog, Iloilo. Habang ang kadiliman ay tila mas lalong kumakapal sa paglipas ng hating gabi. Si Marco, isang simpleng binata na nagtatrabaho bilang mekaniko, ay naglalakad sa madilim na kalsada matapos dumalo sa huling gabi ng lamay para sa kanyang matalik na kaibigan. Ang tanging ingay na maririnig sa paligid ay ang tunog ng kanyang sariling mga hakbang sa tuyong lupa at ang malalayong tahol ng mga aso. Pakiramdam niya ay may kakaibang presensya na nakatitig sa kanya mula sa itaas ng mga naglalakihang puno ng kawayan. Sa gitna ng kanyang paglalakad, napansin ni Marco ang isang malaking itim na anino na dahan-dahang umiikot sa ibabaw ng lumang sementeryo ng sitio. Noong una, inakala niyang ito ay isang malaking agila o kaya ay naligaw na kuwago lamang na naghahanap ng makakain sa gitna ng gabi. Subalit, habang tinititigan niya ito ng mabuti, napansin niyang ang hugis nito ay hindi ordinaryo dahil sa haba ng mga pakpak nito na tila gawa sa lanta at sunog na balat ng hayop. Ang anino ay tila lumulutang ng walang ingay, pababa sa direksyon kung saan siya nakatayo. Biglang tumigil ang mahiwagang nilalang sa ibabaw ng isang matandang puno ng akasya na malapit sa dinaraanan ng binata. Doon ay nakarinig si Marco ng isang mabagal, mabigat at nakakapanghilakbot na pagaspas ng mga pakpak na tila humahampas sa malamig na hangin. Nang dahan-dahan niyang itingala ang kanyang ulo, nakita niya ang dalawang mapupulang mata na nagliliwanag sa dilim, direktang nakatitig sa kanyang mga mata. Ang titig na iyon ay tila may dalang kakaibang lamig na agad gumapang sa kanyang buong katawan at nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Nakahinga lamang ng maluwag si Marco nang biglang lumipad palayo ang nilalang. Patungo sa madilim na bundok, dehando ang binata na nanginginig sa takot. Mabilis siyang tumakbo pauwi sa kanilang bahay upang ikwento ang kanyang nakita sa kanyang nakatatandang kapatid na si Danilo. Si Danilo, na kilalang seryosong tao sa kanilang lugar, ay biglang namutla at nabitawan ang hawak nitong baso nang marinig ang detalyadong paglalarawan ng kanyang kapatid. Alam ni Danilo na ang nakita ni Marco ay hindi isang ordinaryong ibon, kundi ang kinatatakutang nilalang sa kanilang mga alamat. Kinabukasan, naging usap-usapan sa buong Sitio Maligaya ang pagkamatay ng isang matandang magsasaka na si Mang Celso na natagpuan sa gitna ng kanyang palayan. Ang bangkay ni Mang Celso ay walang anumang sugat, walang bakas ng dugo at walang palatandaan
na siya ay nakipaglaban sa kahit sinong tao. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay may nakapirming ekspresyon ng matinding takot. Nakatitig ang mga mata sa kalangitan na tila may nakitang isang demonyo. Ang misteryosong pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking takot sa mga kapitbahay na nagsimula ng maghinala sa muling pagbabalik ng salot. Nagpulong ang mga kalalakihan sa sitio kasama ang kapitbahay nilang si Efren upang pag-usapan ang sunod-sunod na kakaibang pagkamatay na nagaganap sa kanilang tahimik na baryo. Sinabi ni Efren na may mga kwento ang kanyang mga ninuno tungkol sa isang lumilipad na aswang na tinatawag na manlalayog. Ang nilalang na ito ay hindi gumagala sa lupa, kundi naghahanap ng biktima mula sa itaas habang natatakpan ng dilim. Ayon sa mga lumang paniniwala, kapag nakita mo ang tunay nitong anyo, itatatak ka nito bilang susunod nitong target. Nakinig ng tahimik si Marco sa usapan ng mga matatanda, habang ang kanyang puso ay patuloy na kumakaba sa tindi ng kaba. Naalala niya ang mapupulang mata na tumitig sa kanya kagabi sa sementeryo at napagtanto niyang maaaring siya na ang susunod na biktima. Tinangka niyang sabihin ang kanyang karanasan, ngunit pinigilan siya ng kanyang pinsan na si Felix na nagbabala na huwag magsalita ng tapos. Sinabi ni Felix na ang pagbanggit sa pangalan ng nilalang ay tila pagtawag din sa pansin nito na magdala ng kamatayan. Habang lumulubog ang araw at muling dumarating ang gabi, ang buong sitio Maligaya ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga tao ay maagang nagkulong sa loob ng kanilang mga bahay. Sinisiguradong sarado ang bawat bintana at pintuan gamit ang mga kahoy. Sa loob ng kanilang tahanan, si Marco ay hindi mapakali, patingin-tingin sa kisame habang binabalot ng takot ang kanyang isipan. Alam niya na sa mga oras na ito, ang aninong lumilipad sa hating gabi ay nagsisimula ng gumala upang humanap ng bagong buhay na kikitilin. Hindi nag-iisa si Marco sa kanyang takot dahil ang balong si Aling Donata na nakatira sa dulo ng sitio ay matagal nang may alam. Si Aling Donata ay ang pinakamatandang babae sa baryo na nakasaksi sa unang pag-atake ng manlalayog noong kanyang kabataan. Habang nakaupo malapit sa kanilang munting altar, dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang kwintas na gawa sa mga sagradong kahoy at tanso bilang proteksyon. Alam niya na ang kamatayan ni Mang Celso ay simula pa lamang ng isang mas mahabang gabi ng lagim. Upang makahanap ng kasagutan, nagpasya si Marco na pasikretong bisitahin si Aling Donata kasama ang kanyang kasintahan na si Ime ng sumunod na umaga. Si Ime, na isang guro sa lokal na paaralan, ay hindi lubos na naniniwala sa mga aswang, ngunit nag-aalala siya sa kaligtasan ng binata. Pagdating nila sa lumang bahay ng matanda, sinalubong sila ng amoy ng sinusunog na insenso at mga tuyong dahon. Ang mukha ni Aling Donata ay naging seryoso nang makita ang kakaibang itim na marka sa leeg ni Marco.
Ipinaliwanag ng matandang babae na ang manlalayog ay hindi basta-basta pumapatay para kumain ng laman ng tao tulad ng ibang aswang. Ang nilalang na ito ay nabubuhay sa pamamagitan ng paghigop sa mismong kaluluwa at sigla ng mga taong nagkamaling tumitig sa kanyang mga mata. Kapag nagtagpo ang inyong mga paningin, ang iyong pangalan ay nakasulat na sa kanyang listahan ng mga bibitayin sa madaling araw. Ang itim na marka sa leeg ni Marco ay ang patunay na ang kanyang oras ay dahan-dahang nauubos. Nang marinig ito, si Amy ay nakaramdam ng matinding takot para sa kanyang kasintahan at nagtanong kung may paraan ba upang matakasan ang sumpa. Umiling ng mabagal si Aling Donata habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang mga ibon ay tila umiiwas lumipad sa tapat ng kanilang sityo. Sinabi niya na ang tanging paraan ay ang hinding-hindi pagtingin sa kalangitan kapag narinig ang pagaspas ng mga pakpak nito. Ngunit kapag ang tunog ay huminto sa mismong itaas ng iyong bubong, nangangahulugan itong pumasok na ito. Habang naglalakad pabalik sa sentro ng baryo, nakasalubong nina Marco at Ime ang kanilang kaibigan na si Hector na isang barangay tanod. Si Hector ay abala sa pagpapatrolya at paglalagay ng mga babala sa mga residente na huwag munang lalabas kapag sumapit na ang dilim. Napansin ni Hector ang pamumutla ni Marco at tinanong kung ayos lang ba ito. Ngunit naging matipid ang sagot ng binata. Alam ni Hector na may hindi sinasabi ang dalawa, ngunit mas pinili niyang mag-focus sa kanyang tungkulin. Nang gabing iyon, nagpasya si Danilo na bantayan ang kanyang kapatid sa loob ng kanilang sala habang hawak ang isang matalim na itak. Ang buong bahay ay tahimik, maliban sa tunog ng orasan na tila nagbibilang ng mga natitirang sandali ng kanilang buhay. Sa labas, ang hangin ay muling naging marahas, nagpapasayaw sa mga sanga ng puno na lumilikha ng mga nakakatakot na hugis sa dingding. Si Marco ay nakahiga sa papag, pinipilit na ipikit ang kanyang mga mata, ngunit laging nabibigo dahil sa kaba. Eksaktong 2:00 ng madaling araw, ang mga aso sa buong sitio Maligaya ay sabay-sabay na nag-alungan ng isang mahaba at nakatutuling ingay. Kasunod nito, narinig ni na Danilo at Marco ang pamilyar na mabagal na pagaspas ng napakalalaking pakpak mula sa itaas ng kalangitan. Ang tunog ay tila papalapit ng papalapit sa kanilang direksyon. Lumilikha ng hangin na nagpayanig sa mga luma nilang yero. Ang magkapatid ay napakapit sa isa't isa. Hindi mabitawan ang kanilang paghinga sa tindi ng takot. Ang tunog ng pagaspas ay dahan-dahang bumagal hanggang sa ito ay tuluyang huminto sa ibabaw mismo ng bubong ng silid ni Marco. Isang mabigat na kalapog ang sumunod, na tila may isang malaking nilalang na lumapag at kasalukuyang naglalakad sa itaas ng kanilang mga ulo. Nakarinig sila ng tunog ng matutulis na kuko na kumakamot sa kahoy, sinusubukang humanap ng butas upang makapasok sa loob. Si Marco ay napaiyak ng tahimik. Alam niyang ang manlayog ay naroroon na
upang kunin siya. Sa kabutihang palad, sumikat ang araw nang hindi nagawang makapasok ng nilalang dahil sa kapal ng mga harang na inilagay ni Danilo sa kisame. Subalit, alam ng magkapatid na hindi sila laging swertehin, kaya nagpasya silang humingi ng tulong sa iba pang mga kapitbahay. Nagtungo sila kay Christopher, isang matalinong lalaki na mahilig magsaliksik tungkol sa mga lokal na kasaysayan at kultura ng Visayas. Si Christopher ay may mga lumang libro na nakuha pa niya mula sa kanyang mga ninunong manggagamot sa Panay. Pinuklat ni Christopher ang isang lumang tala-arawan na may mga guhit ng mga iba't ibang uri ng aswang na lumilipad sa gabi. Doon ay nakita nila ang larawan ng manlalayog, isang babaeng may mahabang buhok na nagiging pakpak, at ang kanyang mga paa ay may matutulis na kuko ng ibon. Ayon sa tala, ang nilalang na ito ay nagbabalat kayo bilang isang normal na tao sa umaga, namumuhay ng tahimik sa piling ng mga taga-baryo. Ang katotohanan ito ay nagdala ng bagong takot dahil ang salarin ay maaaring kasama lang nila. Upang mas mapalalim ang pagsisiyasat, iminungkahi ni Christopher na alamin kung sino ang mga taong bagong lipat o kaya ay may kakaibang kilos sa sityo. Naalala ni Danilo si Aling Donata na tila maraming inilihim na impormasyon noong nakaraang araw na sila ay nagkausap. Nagpasya ang grupo kasama si Hector na naging interesado na rin sa kaso, na muling balikan ang matandang babae upang pilitin itong magsalita. Gayunpaman, pagdating nila sa bahay nito, isang madilim na sorpresa ang naghihintay. Ang pinto ng bahay ni Aling Donata ay nakabukas ng bahagya at ang loob ay nababalot ng isang napakabahong amoy ng nabubulok na karne. Nang pumasok sina Hector at Marco, nakita nila ang matandang babae na nakaupo sa kanyang upuan, patay na at nakatitig sa kisame. Ang kanyang mukha ay may katulad na ekspresyon ng matinding takot at ang kanyang dibdib ay tila hinigpitan ng isang malakas na puwersa. Ang manlalayog ay naging mabilis, pinatahimik nito ang tanging taong nakakaalam ng kanyang sikreto. Habang nag-iimbestiga si Hector sa paligid ng bangkay, nakapansin si Marco ng isang piraso ng tela na naitago sa ilalim ng unan ng matanda. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang listahan ng mga pangalan ng mga tao sa sityo at ang kanyang pangalan ay pangatlo sa listahan. Ang unang dalawang pangalan ay kay Mang Celso at Aling Donata na pareho nang pumanaw sa mga nakaraang gabi. Ang pang-apat na pangalan ay nagdulot ng malaking gulat sa kanila dahil ito ay pangalan ng isang kakilala. Ang pangalang nakasulat pagkatapos ni Marco ay walang iba kundi ang pangalan ni Ime, ang kanyang sariling kasintahan na kasalukuyang nasa paaralan. Sa tindi ng takot para sa buhay ng babaeng mahalaga sa kanya, mabilis na tumakbo si Marco palabas ng bahay patungo sa eskwelahan. Sinundan siya ni Danilo at Hector na sinusubukang pakalmahin ang binata, ngunit walang makakapigil sa kanya sa mga sandaling iyon. Ang langit ay dahan-dahan nang nagbabago ng kulay, tanda na ang hapon ay malapit nang matapos. Pagdating nila sa paaralan,
Nalaman nilang umalis na si Ime kasama ang isa pang guro upang kumuha ng mga kagamitan sa kabilang bayan. Ayon sa direktor ng paaralan, sumama si Ime sa isang babaeng nagngangalang Elvira na kamakailan lamang na destino sa kanilang lugar bilang kapalitang guro. Nang marinig ang pangalang Elvira, naalala ni Christopher ang tala sa libro tungkol sa huling pamilya ng mga manlalayog na nagmula sa probinsya ng Antique. Ang takot ay muling lumala sa kanilang mga puso. Agad na sumakay sina Marco at Hector sa isang motorsiklo upang habulin ang sasakyan ni Naime, bago pa man tuluyang sumapit ang gabi sa daan. Ang daan patungo sa kabilang bayan ay napapaligiran ng mga sagingan at madidilim na gubat na walang anumang ilaw sa kalsada. Habang nagmamaneho si Hector, mararamdaman ang biglang pagbaba ng temperatura ng paligid at ang muling pagkabuhay ng malakas na hangin. Alam nilang dalawa na ang oras ay hindi na nila kakampi sa laban na ito. Sa gitna ng masukal na daan, nakita ni Marco ang kotse ni Imi na nakatigil sa gilid ng kalsada na tila nasiraan. Mabilis silang bumaba sa motorsiklo at tumakbo patungo sa sasakyan, habang ang kanilang mga puso ay kumakaba sa kaba. Nang buksan ni Marco ang pinto, nakita niya si Imi na nakaupo sa driver's seat, nanginginig sa takot at hindi makapagsalita. Ang kanyang kasama na si Elvira ay wala na sa loob ng kotse. Iniwan ang pinto sa kanang bahagi na nakabukas ng malaki. Niyakap ni Marco si Imi at tinanong kung ano ang nangyari sa kanilang biyahe at kung nasaan na ang kanyang kasamang guro. Sinabi ni Imi na bigla na lamang huminto ang makina ng kotse at si Elvira ay lumabas upang tingnan ang unahan, ngunit hindi na ito bumalik. Pagkatapos noon, nakarinig si Imi ng isang malakas na kalabog sa bubong ng kotse na tila may malaking bagay na lumapag. Natatakot siya dahil ang paligid ay unti-unti nang nilalamon ng madilim na gabi. Biglang narinig ni Hector at Marco ang isang pamilyar at nakakapanghilakbot na tunog ng pagaspas ng mga pakpak mula sa itaas ng mga puno. Nang itaas ni Hector ang kanyang flashlight, nakita nila ang isang malaking anino na mabilis na lumipad patungo sa madilim na kalangitan. Ang nilalang ay umiikot sa ibabaw ng kanilang kinalalagyan. Tila tinutokso sila at ipinapakita ang kanyang lakas sa gitna ng kadiliman. Si Marco ay sumigaw sa galit, hinahamon ang nilalang na bumaba at harapin sila sa lupa. Mula sa itaas, dahan-dahang bumaba ang nilalang at lumapag sa isang malaking bato na hindi kalayuan sa kinaroroonan ng tatlo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita nila ang mukha ng nilalang na dahan-dahang nagbabago mula sa pagiging si Elvira patungo sa isang demonyo. Ang kanyang balat ay naging kulay abo. Ang kanyang mga kuko ay humaba at ang kanyang likod ay may dalawang malalaking pakpak. Ang kanyang mapupulang mata ay nakatitig ng diretso kay Marco, handa nang tapusin ang kanyang sinimulan. Inilabas ni Hector ang kanyang baril na dala bilang tanod at nagpaputok ng 3 beses sa direksyon ng nagbabagong si Elvira. Subalit,
Ang mga bala ay tila walang epekto sa makapal na balat ng manlalayog na nagawa pang tumawa ng nakakakilabot. Sa isang mabilis na galaw, hinampas ng nilalang si Hector gamit ang kanyang malaking pakpak, dahilan upang tumalsik ang tanod at mawalan ng malay. Si Marco at Ime na lamang ang natira upang harapin ang nagngangalit na aswang. Hinalot ni Marco ang isang matalim na sanga ng kahoy na nakita niya sa lupa at tumayo sa harap ni Ime upang protektahan ito. Alam niyang wala siyang laban sa pisikal na lakas ng nilalang. Ngunit hindi niya hahayaang masaktan ang babaeng kanyang minamahal. Ang manlalayog ay dahan-dahang naglakad patungo sa kanila. Ang kanyang mga kuko ay gumagawa ng tunog habang kumakaladkad sa mga bato. Ang bawat hakbang nito ay may dalang lamig na tila pumapatay sa bawat halaman sa paligid. Bago pa man makalapit ang nilalang, biglang dumating si Danilo at si Christopher sakay ng isa pang sasakyan. Dala ang mga sulo na may apoy. Ang liwanag ng apoy at ang amoy ng sinusunog na bawang at asin ay nagdulot ng pag-atras ng manlalayog na halatang nasasaktan sa init. Sumigaw si Christopher kay Marco na huwag titingin sa mga mata nito habang sinusubukan nilang itaboy ang nilalang palayo. Ang aswang ay naglabas ng isang matinis na tili bago muling lumipad patungo sa itaas. Dinala ni na Danilo ang walang malay na si Hector at ang nanginginig na si Ime pabalik sa sasakyan upang bumalik sa sityo. Alam ng lahat na ang laban na ito ay hindi pa tapos dahil ang manlalayog ay mas lalong nagalit sa kanilang ginawang panghihimasok. Habang pabalik sila, si Marco ay tahimik na nakatingin sa kanyang mga kamay. Naramdaman niyang ang itim na marka sa kanyang leeg ay mas lalong kumalat. Ang kanyang natitirang oras sa mundong ito ay dahan-dahan nang nagwawakas. Dumating ang huling gabi ng buwan at ang sitio Maligaya ay mistulang isang patay na sityo dahil walang sino man ang naglalakas loob na sumilip sa labas. Si Marco ay nagkulong sa pinakamalalim na silid ng kanilang bahay, napapaligiran ng mga sulo, asin at mga krus na inihanda ni Christopher. Kasama niya si Danilo na nangakong hindi iiwan ang kanyang kapatid hanggang sa sumikat ang umaga ng susunod na araw. Alam nilang dalawa na sa gabing ito ay gagawin ng manlalayog ang lahat upang makuha ang kanyang biktima. Eksaktong hating gabi, ang hangin sa labas ay tuluyang nawala, na pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan na mas lalong nakakatakot kaysa sa bagyo. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig ang isang napakalakas na kalabog sa ibabaw ng bubong, na tila may isang malaking bagay na bumagsak mula sa langit. Ang mga yero ay nagsimulang gumaralgal habang ang matutulis na kuko ng manlalayog ay marahas na pinuputol ang mga kahoy na harang. Ang nilalang ay determinadong pumasok sa loob. Nabasag ang kisame at isang malaking itim na pakpak ang pumasok, kasunod ang nakakatakot na mukha ni Elvira na may mapupulang mata. Sinubukan ni Danilo na saksakin ang pakpak gamit ang kanyang itak,
ngunit mabilis siyang hinawakan ng nilalang sa leeg at inihagis sa dingding. Nawalan ng malay si Danilo, dejando si Marco na mag-isa sa harap ng halimaw na matagal nang naghahanap sa kanya. Ang aswang ay dahan-dahang lumapit kay Marco. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Ginamit ni Marco ang kanyang natitirang lakas upang hinding-hindi titingin ng direkta sa mga mata ng manlalayog habang umaatras sa sulok. Subalit, ang nilalang ay humawak sa kanyang mukha. Gamit ang malamig nitong mga kamay, pinipilit na iharap ang kanyang paningin sa mapupulang mata. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, naramdaman ni Marco na ang kanyang hininga ay dahan-dahang nawawala at ang kanyang kaluluwa ay tila hinihigop palabas. Ang kanyang buong buhay ay naglakbay sa kanyang isipan. Sa huling sandali ng kanyang lakas, naalala ni Marco ang isang bagay na sinabi ni Christopher tungkol sa puso ng manlalayog na nakatago sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Gamit ang isang maliit na kutsilyo na itinago niya sa kanyang bulsa, buong lakas niyang isinaksak ito sa gitna ng dibdib ng nilalang. Isang matinis at nakakapanghilakbot na tili ang pinakawalan ng aswang habang ang itim na dugo ay umagos mula sa kanyang sugat. Ang manlalayog ay nanginginig na umatras patungo sa nabasag na kisame. Ang nilalang ay muling lumipad patungo sa madilim na kalangitan, habang ang kanyang mga tili ng sakit ay dahan-dahang nawawala sa kalayuan ng gabi. Si Marco ay napasandal sa dingding, hinahabol ang kanyang hininga, habang ang itim na marka sa kanyang leeg ay dahan-dahang naglalaho. Nagawa niyang talunin ang halimaw, ngunit alam niyang ang takot ay hinding-hindi na mawawala sa kanyang puso. Ang sityo ay ligtas na sa ngayon mula sa salot ng kalangitan. Nang sumikat ang araw, natagpuan ng mga taga-baryo ang bangkay ni Elvira sa gilid ng sementeryo. Bumalik ito sa anyong tao, ngunit ang kanyang dibdib ay may malaking sugat. Ang buong sitio Maligaya ay nakahinga ng maluwag. Alam nilang ang aninong lumilipad sa hating gabi ay tuluyan ng natapos ang paghahari. Si Marco at Emi ay nagpasya na lisanin ang sityo upang magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar, malayo sa mga alaala ng lagim. Gayunpaman, habang sila ay paalis sakay ng bus, napansin ni Marco ang isang maliit na batang babae na nakaupo sa likod na may kakaibang itim na marka sa leeg. Nang lumingon ang bata, nakita ni Marco ang isang mabilis na pamumula ng mga mata nito bago ito ngumiti ng nakakakilabot. Ang aral ng kwentong ito ay huwag nating basta-basta babalewalain ang mga lumang alamat ng matatanda dahil ang tunay na halimaw ay maaaring kasama lang natin sa araw-araw. At diyan na nagtatapos ang kwento natin sa gabing ito. Isang napakatindi at nakakakilabot na paglalakbay ang ating sinaksihan sa gabing ito, mga kagabi ng lagim. Ang kwento ng manlalayog ay nagpapakita na ang pinakamalaking takot ay hindi lamang nagmumula sa mga bagay na nakikita natin sa lupa,
kundi sa mga misteryong nagmamasid sa atin mula sa itaas ng kadiliman. Huwag nating kalimutan na ang pag-iingat at ang pakikinig sa mga paalaala ng mga nakatatanda ay madalas na siyang tanging kalasag natin laban sa mga puwersa ng dilim na hindi natin lubos na nauunawaan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa akin sa paglalakbay sa mundo ng kababalaghan at takot ngayong gabi. Kung kayo ay kinilabutan at nais nyo pang makarinig ng mga ganitong uri ng madidilim na kwento ng folk horror, huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim. I-share ang videong ito. Mag-iwan ng inyong komento tungkol sa inyong naramdaman at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat bagong upload ng Lagim. Hanggang sa muling pagpapatay ng ilaw, mag-ingat kayo sa inyong pagtulog dahil baka ang susunod na pag-aspas ng pakpak ay sa itaas na ng inyong bubong.